Oh, eto, this is capable of repetition yet evading review kasi baka sa 2028, mangyayari na naman ito. And procedurally, tama naman ang ginawa namin. No? Brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po, I ask all media men to emphasize because we know we are not oblivious to the fact that this will be used against us. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon or ng adjustment ng tali ng mga nanalo. Please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on the record. Nililinaw ko po, pasensya na po sa pagdidiin at pag-uulit ng pagdidiin because we have been misquoted before. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount, manual count. Okay, that is my final statement. Now, we would like to see if the technical team can we connect to the Zoom para dun sa mga statements ng two more senatorial candidates. Okay tayo? Habang iniintay po, we would like to show you a copy of a manifestation that I filed yesterday to the NBOC. Dahil po nagmamadali at may deadline, mag-isa ko pong ginawa ito, but I have now shown it to my party mates. Very simply, this is, sabihin nyo na sa akin pag nandyan yung mga ka-zoom natin. Very simply, this is about the, ang factual background dito is about the overvotes and the undervotes, which again has been acknowledged by the NBOC. No? So kami po ay humihingi ng clarification. We respectfully ask the Commission, sitting as a board of canvassers, to immediately issue a clarification explaining the legal and procedural basis kung bakit po nagkaroon ng inclusion of the overvotes and undervotes in the senatorial results to the tune of 16.8 million. Hindi po insignificant yung numero ng overvotes. Okay, so we would also like to request the Commission, again sitting as a NBOC, to include this clarification in the official minutes of the canvassing proceedings. Okay. So, team, okay na tayo. Are we going to go to Attorney J.V. Hindo first, no? Attorney J.V. Hindo, can you hear us? Yes po. Okay, you have the floor. Maayong hapon sa tanan, Attorney J.B. Hinlo. Nandito po ako ngayon sa Bacolod City, sa aking opisina. Dalawang aspeto po ang dapat nating tingnan. Sa political po, ang COMELEC, siya po yung opisina na nagagarantiya na yung electoral process dapat po maging malinis, maging tapat sa boses ng sambayanan. Kaya po, ilang ulit na pong eleksyon na kini-question ng marami ang fairness and accuracy ng automated counting machine. At marami na rin pong mga kababayan, kasama na rin po ako ngayon, na nag-aapela na let us do the manual count bago i-transmit sa server for the electronic transmission because it's most accurate yung manual count. Merong depekto, siguro po konti, but at least meron tayong mga watchers at talagang mabibilang ang boto. Sa makina po, hindi namin at hindi natin alam ano ang nangyayari sa loob ng makina. Kung yung ating binoboto ay talagang yun ang lalabas.
talagang marami pong haka-haka hanggang ngayon at hindi matatapos ang usapin tungkol dyan. Kaya on the political process, sana po ang COMELEC ay tulungan ang panawagan ng marami na let us do the manual count henceforth. At sa nangyari sa ngayon, let us be transparent. Let us do the manual audit, no, na talagang may mga representatives ang mga political parties. At sa legal naman na aspeto nito, sa legal, ang huling opisina na siyang mag-determine kung ano ang dapat gawin ay ang Korte Suprema. Ako po, no, nananawagan sa ating Korte Suprema, sana po magkaroon na po ng maagang desisyon ang mga nakabigbing kaso tungkol po sa eleksyon. Bilang isang officer of the court, I humbly appeal to our Supreme Court, please put a closure to the present dilemma and the doubts hounding our people regarding election. Sana po magkakaroon na po ng kasagutan ang mga nakabigbing kaso. Salamat po sa lahat at magkita-kita po ulit tayo one of these days. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat, Attorney J.B. Hinlo po. And then lastly, we have Dr. Richard Marites Mata. I hope you can hear us. Yes. Okay, Doc Mata, you have the floor. Yes, magandang hapon po sa lahat. Dr. Mata po, nasa Davao City po ako ngayon. The same way na sinabi po ni Attorney Jimmy Bundok, hindi po ito yung pinaglalaban namin na nanalo kami. Hindi po yun. Again, inuulit ko po yan. Sana po walang malintang ganyan. Ako po ay kontento sa nakuha kong boto being a first-timer. Masaya po ako sa nakabot kong 5.7 million. So hindi ko po yun kinukontest na dapat panalo po ako. Kaya lang yung aking nire-raise up po, yung balita na nakikita naman natin sa mga news, sa internet, yung sinabi po ng NAMPREL na may overvotes po na 18 million. Ano ibig sabihin ng overvotes? Yung sumobra sa 12, yung kanilang binoto. Pag naging invalid tuloy, naging zero tuloy. Doon sa pagboto ko, merong nauna sa akin, yun ang sinabi ng doon sa precinct na na-overvote ka po. So inisip ko lang, baka nagkamali lang din siya. But later on, yung kaibigan kong vlogger, nag-viral din yung sinabi niya, si Chito Samuntina, talagang malinaw na hindi daw siya nag-overvote dahil may listahan siya, bakit daw siya nag-overvote na naman. So ngayon, nalaman natin na may 18 million na overvotes. So, kawawa naman yung mga bumoto kung mali yun ng makina. Kung mali ng tao, like 13 talaga ang binoto niya, 14, mali niya yon. Pero kung talagang 12 and below ang binoto niya, tapos sinabi ng makina ay overvote siya, yung karapatan niya ay kinuha sa kanya. Kaya yan po nga ang aking request talaga na katulad ng request namin lahat is i-manual count. I-check, ang tanong ko po no, sa COMELEC, yan po ba'y mali ng tao? Yun po ba'y mali ng makina? Ilan ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng tao? Na sila lang talaga ang nagkamaling nagboto ng mas madami sa 12. Gusto ko pa malaman ang sagot doon. Ilang milyon doon? Or baka lahat yun ay ang makina ang may mali? So yun po ang ating request dahil karapatan po ng tao na mabilang ang boto niya. Kung mali ng makina yun, dapat bilang pa rin yung boto ng tao na yun. Dahil hindi niya nakasalanan yun. Pero kung kasalanan ng tao yun, accepted po yun. So, dapat masagot po yun dahil karapatan ng tao yun. So, dapat ma-priority ko. Sabihin na lang natin, mahirap bilangin ang lahat-lahat. Ay, may suggestion, bilangin po yung 18 million. Bilangin niya, tingnan ng computer, kaninong pangalan niyo nag-overvote, tingnan yung kanyang balota, nag-overvote ba talaga, dapat third party ang titingin para hindi dadagdagan or babawasan ba o ano pa.
para malinaw yung counting at ma-identify is it a machine error or human error. Yun po ang akin po. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Dr. Richard Marites Mata. So that concludes our personal statements. We open the floor to the questions of our media men present. Tapos, Natch, can you kindly provide a microphone here for the questions? Ayan. Question lang po. Afternoon, sir. Good afternoon. Anong gusto nating mangyari kung halimbawa mapatunayan na may pagkakamali sa bilangan? Ipaulit ba yung election o i-disqualify yung mga kandidato na nanalo? Well, ang opinion po ni Pastor Apollo Sikibuloy niyan is ayusin natin ang Pilipinas. Gawain ito kasi ito po ang mandato ng batas. Section 31 of Republic Act 9369, i-google nyo, basahin nyo dyan. Di ba po klaro dyan na yung mga balota po ay kukunin mo na sa ballot box at isa-isa po siyang babasahin na merong unimpeded view yung mga watchers. Yun pong nakalagay dun sa batas na yan. At merong mga tally sheets, no? Para makita ng taong bayan kung ang progresyon ng pagboto ng mga tao. Kitang-kita po ng taong bayan. Yan po ang transparency na ating hinahangad na nakasaad po sa Republic Act 9369. Kasi ang pangako ng batas ay magkaroon ng transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kaya nga po, inilagay talaga yan sa batas bilang amendment po sa Republic Act 8436. Kasi yung Republic Act 8436, full automation yon. Pati counting, dapat full automation. Inamenda yan, the COMELEC may adopt any and all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo Sikibuloy, kaya dapat ma-implementa yan kasi yan po ang nakasaad ng batas. Eh kung pagbilang natin, itataas yung boto niya, ang declaration po ni Pastor, sa kanya lang yun, hindi siya nag-ano sa kanyang mga kasama. Hindi siya upo. Oo. Ang gusto lang niya, ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin, para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po, at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. I would like to welcome lang our friend Philip Salvador is present here. But, kakadating lang. He has chosen to not join the panel. Pero may we invite you to join the panel, partner, kahit walang statement. Maybe you can just join us. Thank you very Maybe much. to answer questions kahit wala ng statement. Pakibigyan na lang ng mesa si Sir Philip. Galing pa yung Baguio City. It shows his seriousness to be here. Tagaytay pala, Tagaytay. Oh. Nag-grab ako. Nag-grab. Wala akong driver. Walang driver. Bati ka na lang, partner. Thank you. Good afternoon to each and everyone. Alam niyo po, kagabi, if I may. Kagabi po ako I'm fine. I'm happy to see you guys. And my great lawyers are right in front of you. Yan po ang PDP. Ngayon po, kagabi nag-uusap kami na basta nangyari po na sinasabi meron haka-haka na ganito. 16.8 million ba? Brothers? Tama ba? Overvote. Compared sa last election na 1 plus lang. Compared sa, yes, oo. Alam niyo po, ang dami nagtatanong na kapwa natin Pilipino, ano nangyari ito sa boto namin? Kami po hindi naghahangad
nakikinig na po ako kanina pa. Sinabi ni JV din, sinabi din ni Richard, sinabi ng mga kasamahan ko. Hindi kami naghahabol para makaupo. Ito pong ginagawa namin para sa sambayanan. Kailangan po malaman nila kung ano nangyari. Kasi alam niyo po ako, nag-akyat pa ng naka-wheelchair na babae para makaboto siya doon sa amin sa Pasig. Binigay ko yung number ko, kung may problema, ganito. Nagtanong, ano nangyari sa boto namin? Paano ko masasagot yun? Ang makakasagot lang nun, ang COMELEC. Sila lang makakasagot. Wala akong sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yung manual counting na sinasabi ng aking mga kasama, doon ako nakikinig. Dapat gawin nila yun. Ipakita nila na walang anomalya. Walang tinatago. Hindi ho kami naghahangad ng mga upo. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. And they owe it to them. To you. Salamat po. So we'd like to open the floor to the body kung meron po kayong mga tanong. Aside from Boss Dada, thank you for your question. Kung meron po, nandyan lang po ang microphone. Yes sir, another question. If, meron naman na pong batas and hindi po mag-adhere yung COMELEC, hindi po sila pumayag doon sa manual count, ano po ang hakbang na gagawin natin? Actually, Boss Dada, nangyari na talaga yan na meron na talagang batas at hindi na nga nag-accede dito ang COMELEC. So we have followed the proper and respectful na procedure para po humingi ng mandamus sa Supreme Court, no, for them to mandate. Kaya nga mandamus, no, parang ano yan mandatory injunction po yan na parang Supreme Court po ang mag-aatas sa COMELEC na sundin po ang batas. Kaya ang isa po talaga sa aming mga panawagan ay sa kagalang-galang na maestrado sa mga maestrado sa Korte Suprema na sana po as officers of the court, we humbly appeal to the court, no, to hear our petition. So we have, ano po kami? Masunurin po kami. Masunurin po kami. Sumunod po kami sa lahat ng sistema na legal, no, believing firmly in justice and in the rule of law. Kaya yun po ang panawagan namin at dasal na sana dinggin. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Puntok dahil hindi na nga pinatupad ng COMELEC yung ating panawagan na magkaroon ng manual counting at natapos na yung bilangan sa mga presinto at saka sa mga city and provincial or district board of canvassers dito sa Metro Manila, sa probinsya at ibang mga syudad. So, ongoing na, malapit nang matapos yung canvassing ng senatorial votes sa COMELEC at yung mga party list. So, maaaring sabihin natin na mutan academic na ang COMELEC ay gagawa pa ng manual counting. Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Kung ikumpara natin kasi doon sa statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 or 2022, masyadong napakalaki nitong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus, na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial positions. So, ibig sabihin nun, 16.8 yung hindi nabilang na boto. At kung hindi nabilang,
kaninong mga kandidato na hindi nabilang ito. Hindi namin sinasabing sa amin yon, yung boto na yon, ano? Pero ito ay masasabi nating failure of election in a way. At because of this, no, yung aming panawagan ni na Attorney Torreon at ni Attorney Jimmy Bondoc bilang co-petitioners doon sa sinampa namin sa Supreme Court, magfa-file kami kayo ng reiterative motion sa Supreme Court na assuming so that this is moot and academic already, pero kung maalala natin sa principle of constitutional law, even if it is considered moot and academic, pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exceptions. And second, for the guidance of the bench and the bar's second exemption yan. The third, if it is for public interest, definitely, itong election na ito is for public interest. And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan namin mabuti ito doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa, na kahit man lang po yung overvotes na lang ang buksan ng COMELEC, total alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang ganun ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiya ang ginamit at overvotes ng 16.8 million, talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. So ito po yung ating sinasabi. Hindi namin claim na kami ay nanalo sa halalan. At ang gusto lang natin dito ay malaman ang katotohanan kung bakit ganyan karami yung overvote sa halalan na ito. Saan lugar ito nangyari? Doon pa sa Mindanao at Visayas area na kung saan ang Duterte ay malakas? O kaya dito sa Luzon na sinasabing mahina ang Duterte? Eh kung dito sa Luzon nangyari yan, kaninong boto yung 16.8 million na yung supposed to be na makakount? Hindi natin alam. Gusto lang nating malaman ang katotohanan dito. Ngayon, kung walang magiging action ang ating mga ahensya rito, alam na po ng ating mga kababayan na ang sistemang umiiraw sa atin talaga sa Pilipinas, hindi tugma doon sa sinasabi nating importante, sagrado na right of suffrage na yon ang ultimate foundation ng demokrasya. Pag wala kasi yung free, honest, orderly election na yan, walang katuturan itong sinasabi nating demokrasya sa isang bansa. Yun lamang po. I-clarify ko lang, no? Baka magsasabi kayo na nasa batas ba talaga yung manual counting? Kung basahin niyo po, yung pinakauna nating Omnibus Election Code po, nandun na po yan, Section 210 yan sa Omnibus Election Code, na kailangan yung mga balota, basahin, may unimpeded view yung mga watchers po, at saka kailangan naka-record po yung mga resulta. Okay. Nung pinasa po yung Republic Act 6646, basahin nyo, Section 12 po yan ng Republic Act 6646. Tapos, sa Republic Act 7166, nandun din yan siya, na dapat may unimpeded view yung mga watchers doon sa balota. Na-amend lang yan ng Republic Act 8436. Kasi nga po, doon sa Republic Act 8436 na napasa noong December 22 of 1997, full automation na po yun. Pero ibinalik yan under Section 31 of Republic Act 9369 noong January 23 of 2007. Tapos, yung Section 31, pare-pareho ang wording doon sa Republic Act 7166, RA 6646, and Section 210 of the Omnibus Election Code. Yan po ang batas. Kaya nga po, gusto namin maimplementa yan
At saka, gaya ng sinabi ng ating magiting napakagaling na abogado niya sa Attorney Raul Lambino, no? Yan po yung doktrina na yon na it may be moot and academic, no? David versus Arroyo ang first decision yan. Yung kung constitutional issues na may grave abuse of discretion or capable of repetition yet evading review. Oh, eto, this is capable of repetition yet evading review kasi baka sa 2028 mangyayari na naman ito. So kailangan na meron talagang directive ito na hindi na ito mangyayari kaya ipa-manual recount natin ito para malaman natin, manual count ito para malaman natin yung resulta talaga ng election. Kasi sa totoo lang, honestly, to be honest, no? Kami talaga nagtataka kasi yung kay Pastor Apollo Sikibuloy, grabe naman, uniform, 42 in 24 areas. Statistically improbable yan. Parang tinamaan talaga si Pastor. Tapos nilagay pa yung mga boto, 5 million lang. Grabe naman, no? So, ang sa amin ay para ma-erase yung mga doubt na yan. Ipahiya niyo si Pastor, nangyari na yan. Pahiyang-pahiya niya, nakakulong na yan. Ano pang gusto niyo? Premise na lahat ng mga pondo ng mga kumpanya na affiliated sa kanya, nakakulong na siya, nagkasakit na, tapos dito sa eleksyon, pinahiya niya siya, nilagay sa number 42 in 24 different sites. Ano pang kulang? Okay, nakuha na niyo lahat? Oh, ngayon naman pagbigyan niyo kami. Oh, kung pwede, i-manual count natin. Para naman, magkaalaman, yun ang batas eh. Kailangan natin na ma-implementa yung batas. Tinuturo po natin sa law school. The essence daw of democracy, and it is exemplified because Demos Kratos, rule of the people, it is exemplified in the ability of a state to allow its citizens to freely vote its officers or their officers. Pero hindi na pala ngayon. Hindi lang to freely vote. To ensure, likewise, that their votes are counted. Democracy is pointless if we cannot ensure that the votes of the populace, the votes of the voters, are not really and honestly, credibly